Aalis ka na? Tanong ng kapatid ni Daisy na si Rona. Nakatayo ito sa may pintuan habang suot-suot pa rin ito ang uniform nito. Yeah, I'm about to be late. Ang tagal kong nakaalis sa firm. Ang daming client at papers na inaasikaso. Sagot ni Daisy habang sinusuot ang earrings niya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at medyo napangiti nang makitang sobrang ganda niya ngayon. Nakasuot siya ng kulay itim na sleeveless fitted dress at sumasayad ito sa sahig. Naka-heels din siya at naka-light makeup. Naka-bun din ang buhok niya at ang mga konting hibla na sinadya niyang ilaglag. Agad niyang kinuha ang purse niya at mabilis na naglakad papalapit kay Rona na nasa pintuan pa rin. Hindi ako makakapunta kasi sobrang busy ko. Nakangusong saad ng kapatid. It's okay. Ako na magsasabi kay Mr. De La Fuerte. Pagkatapos niyang makipag-usap sa kapatid ay agad din siyang lumabas sa mansyon. Nang makasakay sa kotse, agad niya itong pinaharurot papunta sa venue ng party. Buti na lang talaga ay hindi traffic kaya nakarating agad siya sa mismong building. Kaso nga lang ay late pa rin siya. Nang makapasok si Daisy sa building ay agad siyang inalalayan ng mga ushers papunta sa mismong event. Nang makapasok siya sa loob ay nagsimula na nga ang event. May napatingin sa kanya pero hindi niya pinansin yon. Hinahanap niya si Mr. Ramirez at agad din naman niya itong nakita. Kasama nito si Joseph. Agad siyang naglakad papalapit sa mga ito. Nakita rin naman siya ng dalawa kaya ngumiti siya ng malawak hanggang sa makarating sa harapan ng dalawa. At last you're here, Attorney Perez. Maligayang bati ni Mr. De La Fuerte. Hello, Mr. De La Fuerte. Nakipagbeso siya rito saka pati na rin kay Joseph. Buti naman ay nakarating ka, attorney. I thought you're not going to attend. Sambit ni Michael. Sorry for being late, Mr. De La Fuerte. Sobrang dami kong inasikaso. Hindi ko na malaya ng oras. Natawa ng mahinang lalaki. As always, you're hardworking. So it's okay, attorney. At least nandito ka na. Hinanap pa nito si Rona pero sinabi rin niya ang rason kung bakit hindi ito nakapunta. Buti naman ay naintindihan nito. Hindi rin naman nagtagal ang usapan nila dahil marami ring gustong kumausap dito. Napagdesisyonan niyang pumunta na lamang sa cater para kumuha ng pagkain. Hindi pa siya nag-dinner. Sinamahan naman siya ni Michael. Nalaman kong naipanalo mong isang kaso yesterday. I wasn't able to say congrats to you. Congratulations, attorney. Saad ni Joseph na ikinatawa niya at napailing. Thank you, Joseph. At sabi ko naman sa'yo na let's be normal kapag nasa labas tayo. Wala naman na tayo sa work. Natawa naman ito tumango. Nakakalimutan ko talaga. Sus, sinungaling. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi rin naman nagtagal ay tapos na sila sa pagkuha ng pagkain. Nagpresenta si Michael na ito na ang maghawak kaya binigay niya. Naglakad na rin sila papunta sa table. Mommy! Napahinto si Daisy nang marinig ang matinis at sigaw ng isang bata. Pamilyar na pamilyar yon. At bago pa siya makalingon sa likuran ay may yumakap na sa bewang niya. Nanlaki ang mata ni Daisy dahil sa gulat. Lahat ng nakarinig ay napatingin sa kanila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa batang babaeng nakayakap sa kanya at mas lalo siyang nagulat nang makilala kung sino ito. Si Lynn? Ngunit paano nga ba siya napunta sa sitwasyong yon? Ito ang kwento ng buhay pag-ibig ni Daisy Perez. Umalingaw-ngaw ang tunog ng malakas na sampal na binigay ni Daisy kay Thomas. Natabinging ulo nito at gulat sa ginawa niya. Napakawalang hiya mo! Tumingin ulit si Thomas sa kanya na puno ng pagmamakaawa. Daisy, please. Pakinggan mo muna. Para ano pa, Thomas? Para mauto mo ako? Para paniwalain ako na pagkakamali lahat ng to? Nalasing ka lang kaya hindi mo alam ang ginagawa mo at nakipag-sex ka sa malanding babaeng yan? Dinuro ni Daisy ang malanding babaeng nakaupo sa sahig habang nakayakap sa comforter. Tinatakpan ng hubot-hubad nitong katawan. Sabog na sabog ang buhok nito at namumula ang pisngi. Siyempre, sinugod niya, sinabunutan at sinampal. No! Akala mo hindi ko napapansin ang mga galaw mo? Ang tanga ko sa part na binabaliwala ko lang yon. Umiling ito. Daisy, mahal kita. Sorry. Bullshit, Thomas!
Kung mahal mo ako, hindi ka makikipagtalik sa babaeng yan. If you love me, you will never cheat. Pero ginawa mo, you never loved me. Kumabit ka pa! Umiling ito at umiyak na. Sinubukan itong hawakan ng kamay pero umatras lang siya. Puno ng galit ang kanyang muka. Hindi siya umiyak dahil hindi niya ipapakitang mahina siya sa harap ng mga walang hiya. Pagak siyang natawa. Talagang sa isang attorney mo pa yan ginawa? Ang tapang-tapang mo. I can sue both of you, but I won't. Hindi ako magsasayang ng oras sa mga basurang kagaya nyo. Magsama kayong dalawa. We're over. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papalabas ng silid na yon. Sinubukan pa siyang habulin ni Thomas at nagmamakaawang pakinggan niya ito pero hindi niya ginawa. Hindi akalain ni Daisy na mangyayari yon sa kanya. Sobrang perpekto ng buhay niya bilang attorney, lahat ng kaso na ipanalo niya. Meron siyang pamilya at mga kaibigan na nakasuporta sa kanya. Pero akala niya perfect boyfriend na niya si Thomas. Sobrang sweet nito, mabait, gentleman at sobrang green flag. Sinasabi pa nga ng iba na sobrang swerte niya sa lalaki dahil madalang lang daw ang ganoon. Siyempre, yun din ang iniisip niya. Pero lahat lang pala na yon ay pakitang tao lang. Napapansin na niyang may nagbago sa lalaki sa mga linggong nagdaan. Masyado itong busy at minsan na lang siyang nilalambing o sabihin na lang nating halos wala. Hindi niya pinapansin yon dahil baka pagod lang ito, lalo pat may sarili rin itong business. At sa araw ngang yon ay balak pa sana niyang surpresahin ng nobyo dahil 3rd anniversary nila. Mukha kasing nakalimutan ito. Hindi rin kasi ito tumawag sa kanya. Pero hindi naman niya inakalang pagpunta niya sa kondo ay kawalang hiya ang madadatnan niya. Nakita niyang nagtatalik ang dalawa sa kwarto ng nobyo. Hindi na nga napansin ng dalawa dahil sarap na sarap sa ginagawa. Saka lang siya napansin nung tinapon niya sa sahig ang cake na dala niya. Sobrang nagpupuyo siya sa galit. Ngunit wala rin namang magagawa ang galit niya kung paiirali niya pa. Okay na yung nasabunutan at nasampal niya ang babae, pati na rin si Thomas. Dahan-dahan ka naman sa pag-inom, girl! Nag-aalalang saad ni Sheena na nasa tabi ni Daisy ngayon. Sinamaan lang niya ng tingin ng kaibigan at iniwas ang bote ng alak nang sinubukan itong agawin sa kanya. Ano ka ba naman, Sheena? Hayaan mo nga yung naklaki ni Daisy ang alak. Broken-hearted yan? Saway ni Stella. Pinagigitnaan siya ng dalawa. Pagkatapos ng eksena sa kondo ni Thomas ay tinawagan niya ang mga kaibigan para pumuntang bar. Kailangan niyang uminom at makalimutan ang nangyari. Suminghot-singhot si Daisy habang marahas na pinupunasan ng luha na ayaw nang tumigil. Nakanguso siyang nakatingin sa mga taong sumasayaw habang tinutungga ang bote ng whiskey. Hindi man niya pinapakita yon nung nasa kondo siya ni Thomas pero sobrang nasaktan siya. Parang sinaksak siya ng paulit-ulit. Hindi niya akalaing nasayang lang ang 3 years na pinagsamahan nila. Akala niya na si Thomas na ang makakasama niya hanggang sa pagtanda. Sinasabi na nga ba niyang it's too good to be true. Hindi niya matanggap na niloko siya ng lalaking mahal niya. Nasa kanya na lahat pero nagawa pa rin siyang ipagpalit. Sige pa, inom pa Daisy. Huwag mo nang kakausapin ng gagong yun. Ang kapal na mukha niyang lokohin ka. Kawalan ka niya. Saad ni Stella kaya mas lalo siyang umiyak. I have to work tomorrow. Diyos ko naman girl. Don't stress yourself too much. Broken ka ngayon. Kailangan mo ng vacation. Why don't you take a break? Maybe for a month or 2? Kasi deserve mo yun. Mukhang si Sheena pa yata ang nasistress sa kanya. Hindi siya sumagot at nanatiling tahimik. If makikita ko talaga ang Thomas na yan, sasampalin ko siya. Inis na ako sa kanya. Kung gusto mo, ipapagulpi natin ano? Saad naman ni Stella. No, don't do that. Bakit? Alam naman naming hindi mo ko pababayaan kapag nadimanda ako. You'll be my lawyer. Sagot nito, tumawa. Tumawa rin si Sheena kaya nagbuka itong mga laseng kesa sa kanya. Hindi na lamang sumagot si Daisy at nagpatuloy sa pag-inom. Hindi rin naman nagtagal ay natamaan na siya ng alak. Maski si Stella ay ganun din. Hindi uminom ng marami si Sheena dahil ito ang maghahatid sa kanila pa uwi.
Nakita na lamang ni Daisy ang sariling umiindak sa dance floor kasama si Stella. Wala na siyang pakialam sa paligid at ang gusto na lang niya ay magsaya at makalimutan nga niya ang sakit na nararamdaman niya. Tawa ng tawa silang dalawa ni Stella. Pinapalibutan na sila ng mga lalaki, wala pa rin silang pakialam. Napadaing at napahawak si Daisy sa ulo ng magising. Nasa loob siya ng kwarto niya. Mukhang naiuwi siya ni Sheena ng maayos. Hindi niya maalalang nangyari kagabi dahil sobrang lasing na rin siya. Agad siyang tumayo at inayos ang sarili. Lantang gulay siyang bumaba sa first floor. Binati siya ng mga katulong na dinadaanan niya. Pilit ng ngiti lang ang binibigay niya sa mga ito. Kita pa niyang nagulat ang mga yon pero hindi na lang niya pinansin. Nandoon na ang mga magulang at kapatid niya nang makarating siya sa dining area. Nagtatawanan ang mga ito pero nang makita siyang pumasok ay natahimik sila. Hindi niya rin yon pinansin at umupo na lang sa harapan ng kapatid niyang si Rona. Agad din naman siyang inasikaso ng mga katulong. Tahimik ang buong hapag habang kumakain siya. Ramdam ni Daisy ang pasulyap-sulyap na tingin ng tatlo pero mas pinili pa ring hindi na lang magsalita. Hanggang sa nagbuntong hininga ang kanyang ina. "Darling, how are you? May hangover ka ba? You were drunk last night when Sheena brought you here." Umangat ang tingin niya sa mom niya. Nakatingin to sa kanya na puno ng pag-aalala. Tipid siyang ngumiti. "Okay lang ako, mom." "We, hindi nga. Sa itsura mo ngayon, para kang binagsakan ng langit at lupa." Sabat ni Rona kaya bored niya itong tiningnan. Sinaway din naman ito ng ina. We heard what happened, Daisy. Saad ng ama kaya nabaling ang tingin niya rito. That bastard! Pagsisisihan niyang ginawa niyang panloloko sa'yo. I will ruin him. "Huwag na, Dad. You'll just waste your time." No, I will definitely ruin him at ang buong pamilya niya. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kutsilyong panghihiwa ng steak. "No, Dad. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong idamay ang pamilya niya. I already broke up with him and even slapped him. Let karma do the rest." Nagbuntong hininga ang ama niya saka sumulyap sa ina niyang pinapakalma ito. Tumingin din naman ito sa kanya ulit. Okay then, pack your things. Kumunot agad ang noon ni Daisy na patigil sa pagkain. "Why? I have work today." Umiling ito. You don't. Kaya mag-impake ka. You're going on your lola's province. "What? What do you mean?" You're having a vacation. Ako na ang gumawa ng leave mo sa firm at buti pumayag naman agad. Sagot nito. Nagulat si Daisy roon. "What? Why did you do that?" "Ano? She get to have a vacation without me?" Gulat ding saad ni Rona habang tinurong sarili. Malamig nitong tiningnan ng kapatid. You're a graduating student, Rona. You should focus on your studies. Tumingin din ito sa kanya ulit. While you worked your ass off since then. Hindi kita nakitang nagbakasyon na matagal. You need it, Daisy. Napasandal si Daisy sa upuan at napahilot sa noo. Stress na stress siya. Marami siyang dapat gagawin pero mukhang hindi niya yon magagawa. "How long?" 3 months. Sagot ng ama. Agad din siyang napatingin sa ama dahil sa gulat. 3 months? Sumalubong kay Daisy ang malamyos at fresh na hangin nang makababa siya sa kanyang kotse. Nginitian niya ang mga tauhan at katulong na bumuhat sa mga gamit niya mula sa likod ng kanyang kotse. Nilibot niya ang tingin labas ng mansyon ng kanyang lola. Wala masyadong nagbago maliban sa mga bulaklak sa may garden. Pumikit siya at huminga ng malalim bago nagsimulang maglakad papunta sa pintuan ng mansyon. Wala na talagang choice si Daisy kundi pumunta ng probinsya ng kanyang lola. Gustuhin man niyang magtrabaho pero pinapabantayan lang siya ng ama niya kaya wala rin siyang nagawa. Hindi pa rin siya makapaniwalang 3 buwan siyang hindi magtatrabaho. Hindi siya sanay lalo pat 1 o 2 araw lang naman siya magkakaroon ng break. At hindi na siya magtataka pa kung bakit nagawa ng dad niya yon. Ang firm na pinagtatrabahuan niya ay ang firm ng tito niya. Mukhang nalaman din ng tito niyang nangyari. "Daisy! Ang apo ko!"
Malakas sa sigaw ng kanyang lola nang makapasok siya sa living room ng mansyon. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa saka tumakbo palapit sa kanya. Niyakap siya nito kaya natatawang niyakap din niya ito pabalik. I miss you too, Lola. Humiwalay ito sa yakap. Kamusta ka? I heard what happened to you. That bastard. Kung alam ko lang na manloloko yon, hindi ko na sana sinabing gusto ko siya para maging asawa mo. Natatawang napailing si Daisy. Mukhang sinabi rin ng mom niya sa lolang nangyari sa kanya. Naalala niyang boto pala ito kay Thomas noon. Ganun din naman ang ibang pamilya niya. Mukhang nagsisisi na ang lahat sa desisyong yon. I'm okay, Lola. Can you please don't talk to him anymore? I'm here to have a vacation. Ayoko nang isipin ng walang yang yun. Agad naman itong tumango sa kanya at inaya siyang pumunta sa dining. Marami raw kasi itong pinaluto nang malamang pupunta siya roon. Buong araw na yon, ang lola niyang kasama niya at sobrang saya niya. Wala na siyang lolo dahil maaga na itong namayapa kaya ang kasama lang ng lola niya ay ang mga katulong at tauhan nito. Hindi masasabi ni Daisy na hindi na siya nasasaktan sa nangyari. In fact, sobrang sakit pa. Hindi pa rin pumapasok sa isipan niyang tuluyan nang nagawa siyang lokohin ni Thomas. Kaya sisiguraduhin niyang makakalimutan niyang lalaki pag uwi niya sa Maynila. Isang buwan na ang nakalipas ay ang daming nangyari kay Daisy sa probinsya. Mukhang ayaw yata ng lola niyang nagmumukmok siya kaya dinadala siya nito kung saan. Sa pag-shopping, swimming, party at maski sa simpleng paglalakad lang. Inaamin ni Daisy na nagugustuhan niya yon, lalo na't nakakalimutan na niya si Thomas. Masakit pa at minsan, naiisip niya ang lalaki pero hindi palagi gaya noong unang pagdating niya. At ngayon ay naglalakad silang dalawa ng kanyang lola papasok sa isang mansyon. Birthday celebration yon ng isa sa mga kakilala niya at imbitadong lola niya. At syempre, sinama na rin siya nito. Nang makapasok sila ay agad na may lumapit sa kanila para batiin ang kanyang lola. Since isa siya sa sikat na lawyer sa bansa, ay nakilala rin siya ng mga ito. Halos hindi na nga siya nilulubayan kung hindi lang nagsalita ang lola niya na pupuntahan nila ang birthday celebrant. Isa yung matandang babae na halos kaedad lang ng kanyang lola. Binati nila ito at saglit na nakipag-usap. Hindi na rin siya nagulat nang makilala siya nito. Pagkatapos noon ay tumungo sila sa isang lamesa na kung saan may mga hindi katanda ang mga lalaki at babae. Sa tingin niya ay mga business person. Doon sila at kumain. Nag-uusap-usap ang mga ito habang tahimik lang siya. Minsang tinatanong siya tungkol sa trabaho niya na agad naman niyang sinasagot. Pagkatapos noon ay tatahimik na rin siya. Oh, andito na pala si Randy. Akala ko hindi na siya makakapunta. Saad ng isang lalaki. Sabay silang tumingin sa likuran niya. Hindi na siya lumingon dahil hindi naman niya yon kilala. Nakayuko lang siya habang hawak-hawak ang cellphone niya. Tinitingnan niya kung may email ba ang firm sa kanya pero wala. Mukhang hindi talaga siya pagtatrabahuin ng tito hanggat hindi natatapos ang leave niya. Good evening. I'm sorry I'm late. Napatigil si Daisy sa pagsuscroll nang marinig ang baritono at malamig na boses sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran. Napatigil siya nang makitang isang matangkad na lalaki. Para itong prinsipe sa sobrang gwapo. Yung tipong hindi mo aakalaing nag-e-exist pala. Nakangiti ang lalaki habang nakikipagbatian sa mga kasama niya at parang nag-slow motion ang lahat nang magsalubong ang kanilang tingin. Napasingap siya dahil doon ay may kung anong kiliti siyang naramdaman sa puson niya. Dahan-dahang nawala ang ngiti ng lalaki habang nakatitigan sa kanya. Siya naman ay napatulala. Nabaling lang siya sa ulirat nang kalabitin siya ng katabi niya. Yung lola niya. Napakurap-kurap siya at napatingin dito. Nakita niyang napangisi ang lola pero agad din naman yung nawala. I said, this is Randy Montero. Napatingin siya sa lalaking nasa likuran niya ulit at napakurap-kurap. Nakataas ang kilay nito sa kanya. Natauhan siya nang makitang nakatingin pala sa kanya ang nasa table nila. Napatikim siya sa kamarahang tumayo para harapin ang lalaki.
Professional niyang nilahad ang kamay kaya napatingin ito doon at napunta ulit sa kanya. Good evening, I'm Daisy Perez. Tumaas ang gilid ng labi nito bago tinanggap ang kamay niya. Randy Montero. Nice to meet you, Miss Perez. Agad niyang binawi ang kamay nang maramdamang may dumadaloy na kuryente roon. Ngumiti ito saka umupo. Palihim siyang humigit ng hininga. Dahil mabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya alam kung bakit. Inayan na rin ng mga kasama niya na umupo ang lalaki. Nagulat pa siya nang umupo ito sa bakanting upuan sa kabila niya. Doon niya rin na-realize na yun na pala ang bakante. Tahimik lang siyang sumimsim ng wine habang nakikinig sa usapan ng mga ito. Hindi niya mapipigilang mapalingon sa lalaki na nakangiting nagsasalita. Napasinga pa si Daisy nang magtamang kanilang tingin. Agad siyang naupo ng maayos at umiwas ng tingin. Bahagya siyang tumikim kaya napatingin sa kanyang lola. Umiling lang siya sa kahilaw ng ngumiti. Maya-maya pa'y napaigtad si Daisy sa gulat nang magtamang tuhod nilang dalawa ni Randy. Nagkatinginan sila pero agad siyang umiwas at bahagyang umusog palayo. Hindi naman nagtagal ay hindi na kinaya ni Daisy ang pagka-bored at nag-excuse sa lola niya para lumabas. Pinayagan naman siya nito kaya agad siyang tumayo at lumabas ng mansyon. Napapikit at napahinga ng maluwag si Daisy nang tuluyang makalabas. Tumatama sa kanya ang malamig at komportabling hangin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero natagpuan na lamang niyang sariling naglalakad papunta sa garden. Hindi ito kasing ganda at kalaki ng garden ng lola niya pero hindi niya pa rin mapigilang mamangha dahil may fountain roon at bench. Tumayo lang siya sa may fountain at tumitingin sa paligid. Hindi naman madilim dahil may mga lantern sa paligid. Hindi niya maiwasang maisip si Thomas. Masakit pa rin. Naalala niya ang mga time na masaya sila at mga time na pinapasaya siya nito. Mapait na napangiti si Daisy sa kapinunasan ng luhang tumakas sa mata niya. Sumingap siya at niyakap ang sarili. Naramdaman na niya ang lamig sa kanyang katawan. Naka-sleeveless long gown kasi siya saka kitang likod. May biglang bumalot sa kanyang balikat kaya tiningnan niya yon. Isa yung coat. Gulat siyang lumingon kung sinong naglagay nun at mas lalo siyang nagulat nang makitang yung Randy sa tabi niya. Nakapamulsa ito habang nakatingin sa harapan. Hindi naman kailangan na ipasuot to sa akin. Nahihiya niyang sambit. Lumingin ito sa kanya kaya agad na nagtamang kanilang tingin. Halatang nilalamig ka kaya binigay ko na sa'yo. A simple thank you is enough. Napakagat siya sa labit na paiwas ng tingin. Thank you. Natahimik ulit silang dalawa habang parehong nakatingin sa kawalan. Hindi awkward ang pakiramdam nila kaya okay na yon. Why are you crying? Napabaling ang tingin niya rito. Naglakad ito papunta sa fountain at umupo roon. Tinapik nito ang tabi na pinapahiwatig na tumabi siya rito. Nagdadalawang isip man ay umupo nga siya sa tabi nito pero nilagyan niya pa rin ng space. Hindi kita nakikita rito. Bago ka lang? Pinagdikit niya ang mga labi sa katumango. Oo. Nagbakasyon ako dito a month ago. Kay Lola, Soledad ako nakatira. So, anong trabaho mo? Lawyer ako. Napao naman ito. Tila hindi inaasahan ang sagot niya. Hindi halata. I know. Sanay na siya. Halos lahat ng tao nagugulat kapag nalalaman na lawyer siya. Hindi naman daw kasi halata sa itsura. Masyado raw maamong kanyang muka. Ikaw, anong trabaho mo? Tanong niya rito. I'm just a simple magsasaka. Tumaas ang kilay niya sa sagot nito. Magsasaka? Tapos, nandito ka sa event na to? Imposible. Bakit? Mga malalaking tao lang ba ang may karapatang pumunta rito? Birthday celebration to. Siyempre, imbitado kami. Nakataas ang gilid na labi nitong sagot. I still don't believe you. Sa itsura ni Randy, mukha itong mayamang bilyonaryo na kayang bilhin ang buong pagkatao niya. Natawa ito kaya napabaling ang tingin niya rito ulit. Sobrang ganda ng tawa nito kaya bahagya siyang napatulala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang mapansin ni Randy yon, ay napaupo siya ng maayos at napatikim. Iniwas din niya ang tingin. Hindi ako nagbibiro.
Kunwaring inis niyang saad kaya natawa ito ulit. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Isa nga akong magsasaka. Nagmamayari ako ng 7 ektaryang bukirin. Nagpo-produce ng mga prutas sa ilang bahagi ng Pilipinas. Umirap siya. Still, you're a businessman. Siguro? Sa gabing yon ay roon lang silang dalawa ni Randy sa garden. Nag-uusap ng mahinahon at mahinang nagtatawanan. Komportable na agad ang nararamdaman niya sa lalaki. Sobrang bait nito at sobrang sarap kausap. Nag-enjoy siya sa company ng lalaki. Hindi nga lang alam ni Daisy kung bakit nawawala ang puso niya at minsay umiinit ang pisngi. Nakangiting bumaba si Daisy sa living room. Natagpuan niya ang kanyang lola na nagkakape habang nanonood ng balita. Lumingon din naman ito sa kanya nang mapansin siyang papalapit. Good morning po, Lola! Maligayang bati niya saka umupo sa tabi nito. Naningkit ang mata nito at marahang binaba ang hawak-hawak na tasa sa lamesa. Bakit kakaibang aura mo ngayon? May nangyari ba kagabi nung umalis ka? Ngumiti siya ng malawak saka umiling. Sobrang tagal nilang nag-usap ni Randy kagabi ngunit kailangan putulin yon nang tinawagan siya ng kanyang lola at sinabing uuwi na raw ito. Nagpalit sila ng number at nung makauwi siya ay tumawag ang lalaki at buong gabi silang nag-uusap. Madaling araw na nga siyang nakatulog at sa buong gabing pag-uusap nila ay kinikilig siya. O hala po, Lola. Mas lalong lumiit ang mata ng kanyang lola at akmang magsasalita nang may kumatok sa pintuan. Sabay silang nabaling ng tingin doon. May katulong na bumukas nyon. Good morning. Nandito ako para i-deliver ang mga mangga. Nanlakay ang mata ni Daisy nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Tiningnan niya ang kanyang lola pero hindi man lang nagulat. Tila inaasahan na ito. Pinapasok ng katulong ang lalaki at halos mapasinghap pa siya nang makitang tama ang kanyang hinala. Bakit ito nandito? Nag-order ba ang lola niya ng mga mangga? At bakit itong naghahatid, hindi yung mga tauhan nito? Ngumiti si Randy nang magtamang kanilang tingin. Tumayo siya at naglakad papalapit dito. What are you doing here? Tinaas ito ang buhat-buhat na malaking basket ng mangga. Nagde-deliver ng mangga? Para bang sinasabi nitong, hindi ba obvious? I know. I mean, bakit ikaw? Mamaya mo na siya kausapin, iha. Randy, pakilagay mo na yung dala mo sa kusina para maayos agad ang mga katulong. Utos ng kanyang lola. Opo. Tiningnan muna siya ni Randy bago ito naglakad papunta sa kusina. At nung mawala ito sa paningin nila, ay agad siyang lumapit sa lola niya. Aanin mo yung mangga, Lola? Ngumisi ito sa kanya na para bang may ibig sabihin. Gagawa ako ng Bingo Grahams at para na rin makapag-usap kayo. Nanlaki ang mata niya at agad na uminit ang muka. Tinawanan lamang ng lola niya ang reaksyon niya. Mukhang alam nito kung paano siya naapektuhan at mas lalong hindi niya alam kung bakit siya naapektuhan sa tuwing nandyan si Randy. Bakit pala ikaw naghatid ng order ni Lola? Hindi ba't may tauhan ka? Tanong ni Daisy. Nasa living room sila ngayon, nakaupo sa sofa. Hindi agad pinaalis ng lola niya si Randy at magmerienda raw muna. Tumanggi ang lalaki pero mapilit ang lola kaya wala rin itong nagawa. Oo, meron naman. Kaso utos ng lola mo na ako maghahatid kaya ginawa ko. Tsaka hindi rin naman bago sa akin ng ganito. Nagde-deliver ako ng orders. Tinutulungan ko ang mga tauhan ko. Napangiti si Daisy sa sinagot ng lalaki. Hindi niya maiwasang mamangha rito lalo pat bihira lang sa may-ari ang tumutulong sa mga tauhan nila. Mabuti ka sigurong amo sa kanila. Bihira lang ganun. Tumawa ito ng bahagya at umiling habang umiinom ng kape. Hindi ko alam. At saka business ko yun. Kailangan ko rin gumalaw. Hindi lang iaasa sa tauhan ko. Napakagat siya sa labi habang nakatingin dito. Ito ang ideal man niya. Ang lalaking hindi umaasa sa iba at may pangarap. Gusto niya yung mabait at marespeto. Ganon din ang akala niya kay Thomas noon pero magpanggap lang pala. Lumingon si Randy kaya nagtamang kanilang tingin.
Medyo napasinghap pa siya roon. Nagkatitigan sila at walang nagsalita, na para bang sila lamang ang tao roon. Mabilis ang tibok ng puso ni Daisy na para bang kinakabahan siya pero hindi siya kinakabahan. Naputo lang ang pagtitigan nila nang may tumikhim. Bumaling sila sa taong yon at nakita ang lola niya. Nakahalukip-kip ito at nakataas ang kilay na nakatingin sa kanilang dalawa. Napatikim tuloy si Daisy at napaayos ng upo. Mukhang nakita nito ang pagtititigan nilang dalawa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Tumingin ito kay Randy. "Randy, may trabaho ka pa bang gagawin ngayon?" Tila natauhan naman si Randy at napatango. Ay, oo nga pala Lola. Nakalimutan ko. May harvest pa kami. Ngumiti ito. "Pwede ka nang umalis, iho. Siguradong hinahanap ka na ng mga tauhan mo." Opo Lola. Tumayo si Randy kaya tumayo na rin siya. "Ihatid na kita." "Hindi. Ang katulong na natin ang maghahatid. May pag-uusapan tayo, apo." Putol nito sa kanya. Nakaramdam siya ng panlulumo pero hindi niya yon pinahalata at saka tumango. Nagpaalam na rin si Randy. Hinatid lamang niya ito gamit ang mata hanggang sa tuluyan itong mawala sa tingin niya. Nagbuntong hininga na lang siya tumingin sa lola niya pero ganun na lamang siyang nagulat nang makita itong nakatingin sa kanya. Naningkit pa ang mata. Hilaw lang niya itong ngilitian. "Anong pag-uusapan natin, Lola?" "Nako Daisy, alam na alam ko kung ano yan." Saad nito saka lumapit sa kanya. Hinila siya nito paupo ulit sa sofa. Kumunot ang noo ni Daisy. "Ang alin po?" "Tingin na binibigay mo kay Randy. Masyadong halata." Sagot nito. Nagulat si Daisy sa sinabi ng lola. Hindi niya akalaing papansinin nito ang tingin niya. Pero hindi niya alam ang ibig nitong sabihin. "Ano po bang tingin ko?" Tumaas ang kilay nito. "Sus, huwag kang magmaang-maangan. Apo, gusto mo si Randy ano?" Nanlaki ang mata niya at napasinghap. Agad din siyang napaiwas ng tingin dahil ramdam niyang uminit ang kanyang pisngi. Bumilis na rin ulit ang tibok ng kanyang puso. Gusto nga ba niya si Randy kaya ganito ang reaksyon niya? Tuluyan na bang nawala ang pakiramdam niya para kay Thomas? "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo." Natawa ang lola niya. "Hindi mo maitatago sa akin yan, iha. Mabuti na yang magkakagusto ka sa iba't makalimutan yung hayop na yun. Mabait si Randy kaya alam kong hindi ka niya sasaktan kapag naging kayo." "Lola naman eh." Halos magkulay kamatis ng mukha niya sa hiya. Pero kung totoo ngang gusto niya si Randy, ay okay naman na siguro yon. Nakakalimutan niya na si Thomas at dahan-dahan nang nawawalang nararamdaman sa lalaki. Siguro yung oras na rin para mag-move on na siya ng tuluyan. Ayaw niyang magpaalipin sa nararamdaman niya para kay Thomas. Lumipas sa mga araw ay palaging pumupunta si Randy sa mansyon nila. Alam niyang kagagawan yon ng lola niya, pero sobrang saya niya lalo pat palagi silang nag-uusap. At sa mga araw ngang yon ay mas lalo silang naging close dahil halos hindi na nga mapaghiwalay. May mga araw na nilalabas siya ni Randy para makapag-bonding siya. Nung nalaman yon ng lola ay halos itulak na siya palabas ng mansyon na para bang pinapalaya siya. Gaya ngayon, nasa date silang dalawa sa isang restaurant. Inaya siya ni Randy makipag-date for the first time. Gulat na gulat nga siya dahil hindi niya yon inaasahan. Akala niya kasi na kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Habang kumakain sila, ay marahang hinawakan ni Randy ang kamay niya na nakalapag sa mesa. Malaki ang mata niya nang tiningnan ng lalaki. "Randy?" I know it's too fast. But I still want to say this to you. Huminga ng malalim ang lalaki. Gusto kita, Daisy. Mas lalo siyang nagulat. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang lakas ng pagtibok. Hindi niya yon inaasahang sabihin ni Randy. Oo, nasa date sila pero akala niya hindi nito yon sasabihin. Hindi naman siguro kita aayaing makipag-date kung hindi kita gusto, diba? Randy... You know, I'm already drawn to you since that night at the mansion. Akala ko wala lang yun pero
Mas lalong lumalim sa mga araw na magkasama tayo. Sobrang bait mo at ang sarap mong kasama. Napakagat sa labi si Daisy dahil sa sobrang kilig. I like you too, Randy. Natigilan ito at bumakas ang gulat sa mukha. Maya-maya pa'y natawa ito ng bahagya. Napayuko tuloy siya at mas lalong napakagat sa labi. Gusto niyang sapukin ang sarili sa kahihiyan. Bakit ba siya umamin agad? Hindi man lang siya nagpakipot? Hindi naman siya ganito noon. Tumikim si Randy kaya napaangat ang tingin niya rito. You're so cute, Daisy. Mas lalong nag-init ang pisngi niya. So, tayo na? Natawa ulit saka umiling. Nagsalubong tuloy ang kilay niya. Why? I'm not that kind of guy, Daisy. Gusto kong paghirapan ng matamis mong oo. I wanna court you. Court? Liligawan siya nito? Hindi pa niya naranasang niligawan maski kay Thomas noon. Inamin lang nilang dalawa na gustong-gusto nila ang isa't isa at naging sila na. Hindi niya alam na kailangan pa pala yun kahit ngayon. Oo, liligawan kita, Daisy. Okay. Masayang pinagpatuloy nilang dalawa ang date na yon. Hindi siya makapaniwalang mangyayari yon sa buhay niya at halos sasabog na siya sa kilig. Simula sa gabing yon ay mas lalong sumaya ang pananatili niya roon. Halos araw-araw nang pumupunta si Randy sa bahay ng lola niya at nagdadala ng kahit ano sa kanya. Siyempre, hindi naman niya itinago sa lola niya kung anong namamagitan sa kanilang dalawa ni Randy. Sinabi niyang nanliligaw ito sa kanya. Gulat na gulat ito pero sobrang saya rin dahil inaasahan na raw ito yon. Medyo nalulungkot lang siyang mahigit isang buwan na lang ay uuwi na siya sa Maynila. Gusto na niyang maging boyfriend si Randy dahil gustong-gusto niya ito. Tuluyan na nga niyang nakalimutan si Thomas at wala na siyang pakialam sa lalaki. Kaya nung dumating ang araw na ipapasyal siya sa mismong lupain nito, sobrang saya niya dahil sa araw na yon ay sasagutin na niya ang lalaki. Wala siyang pakialam kung ilang linggo pa silang magkakilala. Gustong-gusto niya si Randy at sisiguraduhin niyang hindi na ito makakapalag sa desisyon niya. Minsan lang siya magkagusto at interes sa isang bagay kaya kapag nagustuhan niya, gusto talaga niya. Masaya ang araw ni Daisy habang nililibot siya ni Randy sa lupain nito. Namamangha siya dahil sobrang daming prutas at iba pang pananim. Pinakilala rin siya sa mga tauhan nito at sobrang bait na mga ito at komportable siya. Nung mapagod sila at dumiretso sila sa bahay nito na nasa loob din ng lupain yon. Hindi man yon kalakihan gaya ng mansyon nila at ng kanyang lola pero malaki pa rin yon at saka maganda. Randy, yes. Malaki ang ngiting saad ni Daisy habang nakaharap kay Randy. Nasa living room sila ng bahay nito at hindi na niya kaya pang patagalin. Nanlaki ang mata ni Randy. Daisy. I know that it's too fast, but I want you to be my boyfriend already. Gustong-gusto kita, Randy. At naputol ang ibang sasabihin niya nang yakapin siya ng lalaki. Natigilan siya pero agad din naman itong niyakap pabalik. Thank you, baby. You made me so happy. So, tayo na? Humiwalay ito sa yakap sa kanya at hinawakan ng kanyang pisngi. Ako dapat ang magtatanong niyan sa'yo. Tayo na ba, Daisy? Napakagat ng labi si Daisy at nakaramdam ng hiya. Nagbumukha siyang habol na habol sa lalaki pero binaliwala lang niya yon at tumango. Yes! Mas lalong nagliwanag ng mukha si Randy at mabilis siyang sinunggaban ng halik. Nagulat pa siya roon dahil hindi niya yon inaasahan. Pero agad din namang pumikit nang magsimulang gumalaw ang labi ng lalaki. Tinugon din niya ang halik nito. Sobrang bilis ng kabog ng puso niya lalo na nung pumulupot ang braso ni Randy sa bewang niya saka hinila siya papalapit. Pinulupot niya rin ang braso niya sa batok nito para mas lalo itong mahalikan. Daddy? Malakas na naitulak ni Daisy nobyo nang marinig ang maliit at cute na boses na yon. Agad niyang tiningnan ang isang batang babae na nakatayo sa kanilang harapan nila ngayon. Nakasuot ito ng yellow dress, naka-pigtails at may hawak-hawak na maliit na teddy bear. Puno ng kuryosidad itong nakatingin sa kanya. Tumikim si Randy. Celine. Daddy? Sino siya?
Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Daisy nang marinig yon. Natigilan siya at gulat na nakatingin sa bata. Dahan-dahan siyang bumalik kay Randy na bakas ang takot sa muka. Daddy? Anak mo siya? Baby, let me. Huwag mo sabihing manloloko ka? Umiling ito at sinubukang lumapit sa kanya pero umatras siya at umiling. Hindi siya makapaniwalang tumawa. Daisy, pakinggan mo muna. Isang malakas na sampal ang binigay nito. Daddy! Sigaw ng bata. Mabilis itong tumakbo papalapit kay Randy sa kaniyakap ang ama sa bewang. Sobrang talim ng tingin ni Daisy habang nakatingin sa dalawa. Parang tinalak ang puso niya ng paulit-ulit. Hindi siya makapaniwalang may pamilya na ito at ginawa siyang kabit. Ang kapal na mukha mo! Pinasa mo lang ako, tangina ka! Don't come to me ever again! Malakas sa sigaw niya rito at mabilis na tumakbo palabas ng bahay nang walang hiya. Narinig niya pang tinawag siya nito pero hindi na siya lumingon pa. 2 araw nang hindi lumalabas si Daisy sa kwarto niya. Puro lang siya iyak at halos ayaw nang kumain. Nag-aalala na nga ang lola niya sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwalang naloko ulit siya. Nagpahuli ulit siya sa patibong ng isang lalaki na hindi man lang niya sinigurado na may asawa o nobyo ba ito bago sinagot. Ang tanga-tanga niya. At kahit ganoon ang nararamdaman ay pinili niyang bumaba at pumunta sa kusina. Nagulat ang mga katulong nang makita siya pero agad ding inasikaso. Tulala lang siyang nakatingin sa harap. Parang gusto na niya tuloy bumalik sa Maynila at magtrabaho kahit magdadalawang buwan pa lang siya roon. Habang kumakain siya ay dumating ang kanyang lola. Kinakamusta siya nito at tinatanong kung anong nangyari. Umiling lang siya at sinabing okay lang kahit hindi naman. Iniwan din naman siya ng lola roon dahil may aasikasuhin daw ito. Habang kumakain si Daisy ay biglang pumasok ang isa sa mga tauhan nila. Sinabi nitong may bisita siya kaya agad siyang napatingin sa bukana ng dining. Agad na sumama ang timpla niya nang makita roon si Randy na may daladalang bulaklak. Agad silang iniwan ng katulong. Marahang lumapit sa kanya si Randy. Malamig ang tingin lang ang binibigay niya rito. Daisy, anong ginagawa mo rito? Napalunok si Randy. I just wanna say sorry for not telling you about my daughter. Sorry kung... Hindi ko kailangan ng sorry mo, Randy. Hindi ko akalain na kaya mo magsinungaling sa akin at gawin akong kabet. Tumaas ang boses niya. Nanlaki ang mata ni Randy. Tila gulat ito sa sinabi niya. Mabilis itong umiling. Daisy, maling pagkakaintindi mo. Hindi. Get out! I don't wanna see your face ever again. Alam mong lawyer ako. At talagang gagawin mo pa akong kabet? Lakas-lakas ng loob mo? Daisy! I said get out! Bumagsak ang balikat ni Randy at kitang-kitang sakit nito sa mata. Pinatatag niya ang sarili. Hindi dapat siya madadala sa tingin na ganon. Nagbuntong hininga si Randy. Alam kong mali ako na hindi ko sinabi sa'yo na may anak na ako. Pero hindi kita gagawing kabit. Iniwas niya ang tingin sa lalaki at pinatiling malamig na ekspresyon. Iniwan muna ni Randy bulaklak sa mesa bago ito lumabas. Malakas siyang bumuga ng hangin saka umupo ulit. Kagat-kagat niya ang labit pinipigilan ang luhang gustong lumabas. Tita Daisy? Kunutang noon ni Daisy nang marinig ang pamilyar na boses ng isang batang babae. Nilingon niya ito na nasa gilid niya. Mas lalong kumunot ang noon niya. Hindi niya in-expect na dadalhin ni Randy ang anak nito sa mansyon. Ang kapal naman talaga ng mukha nito. Bakit ka nandito? Nakanguso ito habang nakatingala sa kanya. Tita Daisy, alam kong galit ka po kay Papa. Pero po, mali pong iniisip niyo kay Mama. Kumunot ang noon niya. Bakit? He lied to me and made me his mistress. Where's your mommy anyway? Alam niya bang niloloko siya ng daddy mo? Nandito kayo ngayon? Umiling ang bata. Patay na pong mommy ko. Natigilan si Daisy at hindi makapaniwala sa narinig. What? Patay na pong mommy ko. Namatay po siya nung pinanganak ako.
Alam niyo po, hindi po naging masaya si Daddy nun. Pero nung nakilala niya po kayo, nakita ko pong masaya siya. Tita, hindi ka po niya niloko. Mahabang litanya ng bata. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig dahil sa narinig niya. Nangihina siya at napatakip sa bibig. Hindi niya akalaing nagkamali siya. Hindi niya agad pinakinggan ang sinabi ni Randy at nag-conclude agad siya. Tumayo siya tiningnan ng bata. Nasaan ang daddy mo? Kailangan niyang makausap si Randy. Kailangan niyang humingi ng tawa dito. Gusto niya tuloy umiyak dahil siya ang mali. Nasa living room niyo po, sagot nito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng dining. Nakita niya si Randy na papalabas na ng main door. Agad niya itong tinawag. Napahinto ang lalaki sa kamalaمیgang tingin sa kanya. Randy, hindi ko alam na patay na pala ang mami ng anak mo. Akala ko may asawa ka. I'm sorry. I didn't know. You didn't let me explain. Nag-conclude ka agad na ginawa kitang kabit. Napakagat sa labi si Daisy at bahagyang napayuko. Guilty na guilty ang nararamdaman niya at inaamin niyang mali siya. I'm sorry. Hindi ko alam. Do you think I will step on that low? Hindi ako ganun tao, Daisy. Hindi ko kayang manloko ng tao, lalo na sa taong gusto ko. Saad nito. I'm sorry. Hindi ito nagsalita kaya inangat niya ang tingin. Nang magtamang tingin nila ay agad itong umiwas. Malamig pa rin ang mukha nito. Celine, let's go. Nanlaki ang mata niya at napatingin sa batang nasa likuran na pala niya. Tumingin ulit siya kay Randy. Randy? Naputo lang ang sasabihin niya nang makitang tuluyan na itong lumabas sa pintuan. Tinawag niya ito pero hindi ito huminto. Bumagsak tuloy ang balikat niya at nakaramdam ng pagkadismaya. Tita Daisy, chocolates po. Saad ng bata na nasa gilid niya. Nilingon niya ito. Chocolates po. Bigyan niyo po ng chocolate si Daddy. Favorite po namin yon. Nakangiting saad nito bago tumakbo palabas para sundan ng ama. Natulala si Daisy nang maiwan doon. Napasabunot siya sa ulo dahil sa katangahang ginawa niya. Napapikit siya ng mariin. Kailangan niyang gumawa ng paraan para humingi ng tawad sa kanyang boyfriend. Kinabukasan ay sinunod ni Daisy ang sinabi ni Celine. Bumili siya ng napakaraming chocolates at pumunta sa lupain ni Randy. Agad din naman siyang pinapasok ng mga gwardya dahil kilala na siya. Tita Daisy! Masayang saad ni Celine ang pinapasok siya ng mga katulong sa loob ng bahay. Naglalaro ang bata sa living room at nung makita siya ay tumakbo ito palapit sa kanya. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito pero ngumiti lang din siya. Nasaan ang daddy mo? Nasa office niya po. Tita, ang sad-sad niya po. Nakangusong sagot ng bata. Ngumiti siya sa kahinaplos ang buhok ng bata. I'll talk to him, okay? Magiging okay rin si daddy. Dito ka lang Opo, tita. Tinanong ni Daisy sa mga katulong kung nasa ng opisina ni Randy. Hinatid naman siya papunta roon. Kumatok siya at nang narinig siya ay pinapasok siya. Huminga ng malalim si Daisy bago pinihit ang doorknob at pumasok. Nakita niya si Randy na nakaupo sa swivel chair nito habang seryosong nagbabasa ng mga papeles. Tumikim siya kaya napaangat ang tingin nito sa kanya. Bumakas ang gulat na mukha nang makita siya pero agad din itong sumeryoso at tumingin muli sa papeles. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito. Kinagat ni Daisy ang labis sa kamarahang naglakad papalapit sa table nito. Kita niyang natigilan nito pero hindi lang nito pinahalata. For you. Nilapag niya ang isang paper bag na naglalaman ng iba't ibang klaseng chocolates. Tinapunan lang ito ng tingin ng lalaki. Okay, you may now go out. Napakagat lalo siya sa labi dahil nakaramdam siya ng sakit dahil sa pagtataboy nito sa kanya. Bahagya siyang napayuko. I'm sorry. Hindi sumagot ang lalaki kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. I'm sorry kung nag-conclude ako agad at hindi pinapakinggan ang eksplanasyon mo.
I was mad and I don't want to listen. It's my fault. Please forgive me. Hindi ko alam kung anong iisipin ko nung malaman kong may anak ka pala. I thought you had a wife at niloloko mo lang ako. It's not my intention to hurt you. Hindi ko alam. And I've been betrayed before kaya akala ko ganun ka rin. I'm sorry, Randy. Hindi ko naman sinasadya. Hindi niya maiwasang mapahikbi. Kasalanan niya yon at guilty na guilty siya. Ayaw niyang magalit sa kanyang lalaking mahal niya. Ayaw niya itong mawala sa buhay niya. Narinig niyang tumunog ang swivel chair pero hindi niya inangat ang tingin. Rinig niya ang yapak ni Randy papalapit sa kanya. Daisy. I'm sorry, Randy. Naramdaman niya ang marahan nitong paghawak sa magkabilang braso niya kaya mas lalo siyang napahikbi. Daisy. Stop crying. Niyakap siya ng lalaki kaya isiniksik niya ang mukha niya sa dibdib nito. Hinaplos din naman nito ang buhok niya. Huwag ka nang umiyak, baby. Nakanguso niyang inangat ang tingin sa lalaki. You're not mad at me anymore? Bati na tayo? Palipat-lipat ang tingin nito sa mata niya hanggang sa bumaba ang tingin nito sa labi niya. Agad din naman itong napaiwas ng tingin. Nagbuntong hininga ito tila ba'y sumusuko. Hindi naman kita matitiis ng matagal. Nagliwanag ang mukha ni Daisy. Really? Tumingin ang lalaki sa kanya, tsaka tumango. Oo, Daisy. Still, I'm so sorry for doubting you. Ang sama-sama ko. Natawa ito ng bahagya sa kamarahang hinawakan ng kanyang pisngi. Please, don't do it again. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Tumango si Daisy. Do you accept my daughter? She's only 1.5 before you came. Napakagat siya sa labi sa ngumiti. She's lovely and kind, Randy. I want to create a bond with you. Napangiti ang lalaki. Thank you so much, baby. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. I love you, Randy. Natigilan ito dahil mukhang hindi nito inasahan ang confession niya. Napakagat siya sa labi dahil nakaramdam siya ng hiya. Ngumiti si Randy sa kamarahang inilapat ang mukha sa kanya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na parabang gusto na nitong kumawala sa katawan niya. I love you more, baby. Napaigtad siya ng sunggaban nito ng halik ang labi niya. Agad niya itong tinugon at pinulupot ang kamay sa batok nito. Medyo nagulat siya nang buhatin siya nito at pinaupo sa lamesa. Tumayo ito sa pagitan ng hita niya. Naputo lang ang halik nila nang may kumatok at marinig ang boses ni Celine sa labas. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Hinalikan muna siya ni Randy ulit bago na pagdesisyonan na sabay na puntahan ng bata. Simula sa araw na yon ay mas lalong naging masaya si Daisy, lalo na't halos ayaw nang humiwalay sa kanya ng mag-ama. Nagkaroon sila ng bonding dalawa ni Celine at mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Parang tunay na anak na niya ang bata at gustong-gusto niya ito. Lumipas sa mga araw at malapit na siyang bumalik sa trabaho. Sinabi niya ito kay Randy at naintindihan naman ito. Medyo nalungkot ang lalaki dahil malalayo raw siya rito. Maski siya ay ganoon din. Pero sinabi niyang pwede namang bibisitahin nilang isa't isa kaya pumayag na rin ang lalaki. Ngayon ay isang araw na lang bago siya umuwi ng Maynila. Pumunta siya sa lupain ni Daisy dahil hindi man lang niya naramdaman ng lalaki at mukhang busy ito. Ngunit kumunot ang noon niya nang pagdating niya sa mismong mansyon ay hindi mapakaling makakatulong. Tinanong niya kung anong nangyari at nalaman niyang may umaangkin sa bukirin ni Randy na isang korporasyon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa opisina ni Randy. Hindi na siya kumatok at agad na binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Randy. Harapan nito mga namamahala sa mga tauhan niya. Agad na napatingin ang lahat sa kanya. Baby, what are you doing here? Kunot noong tanong ni Randy. I heard what happened, Randy. Seryosong sagot niya. And I'm going back to Manila tomorrow. I want to see you. Tinitigan muna siya saglit ni Randy bago nagbuntong hininga. Tumingin ito sa mga tauhan niya at pinalabas muna.
At noong sila na lamang dalawa ang nandon, ay mabilis siyang lumapit sa lalaki. Why did this happen? Napahilot sa noo si Randy sa kasumandal sa kinauupuan. Inaangkin ng isang korporasyon ng bukirin ko para gawing malaking mall. Sabi nila na hindi raw ito sa akin at pagmamayari ng iba. In fact, I have all the papers that I'm the owner. Pero pinipilit nilang sa kanila to. Muntik na nga magkagulo kanina dahil nanindigan din ng mga tao ko. Kailan to nagsimula? 1 month ago. Nagsalubong agad ang kilay ni Daisy. And you didn't bother to tell me? Nagbuntong hininga ulit ang lalaki. I don't want to bother you, baby. Alam ko rin na hindi lalala. I think I should get a lawyer and... Nakalimutan mo na ba, Randy? Ang? I'm a lawyer. A famous lawyer in this country. I'll be your lawyer. Natigilan ito. Tila gulat sa huling sinabi niya. Baby, hindi mo naman kailangang stressin ang sarili mo. You're my boyfriend. Ang problema mo'y problema ko na rin. Ako nga harap sa mga walang hiyang yun. Hindi ako papayag na makukuha nilang pag-aari mo. Ayaw pa sana pumayag si Randy sa desisyon niya pero mapilit siya. Ano pa ang otoridad at kakayahang meron siya kung hindi niya gagamitin para protektahan ang mga taong mahal nila. Kaya wala rin namang nagawa si Randy kung hindi hayaan siya. Agad din niyang tinawagan ng tito niya para ipaalam na babalik na siya sa trabaho at hindi siya makakauwi dahil may kaso siyang gagawin. Lumipas sa mga araw ay naging busy silang dalawa ni Randy. Pero sinisigurado pa rin nilang meron silang time para kay Celine. Humarap sila sa korte kasama mga taong gustong umangkin sa lupain ni Randy. Ang hindi inaasahan ni Daisy nang makita ang lawyer ng kabila. Kilala niya ito at isa rin itong pinakamatinik sa korte kaso nasa kalabang firm. Kaso nga lang din, may gusto ito sa kanya. Attorney Perez, ikaw pala ang attorney sa kalaban namin. Nako, mukhang mahihirapan ako nito. Saad ni Michael nang makalapit sa kanya. Nakipag-shake hands siya rito bilang formal na pagbate. I didn't know na ikaw palang lawyer ng kabila. Ngumisi ito. Hindi natin alam na magtatagpo tayo hanggang dito. Ito na ba ang tinatawag nilang destiny? Are we meant to be? Akmang sasagot siya nang may tumikim sa likuran niya. Sabay silang napalingon kay Randy na sobrang talim ang tingin kay Michael. Tila napansin yun ng lalaki kaya nagpaalam na sa kanya. Kilala mo siya? Malamig na tanong nito sa kanya. Oo. He's one of the lawyers of our enemy's law firm. Mukhang close na close kayo. Kumunot ang noon niya sa kaumiling. Of course not. Mukhang may gusto siya sa'yo. Halatang halata ako sa tingin. Napataas ang kilay niya dahil may napansin. Maya-maya, ngumisi siya at mas lalong lumapit din para bumulong. Are you jealous? Nakakalokong tanong niya. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito at tumalim ang tingin. I'm not jealous. Mas lalo siyang napangisi. Don't worry. He might like me but I won't like him back. You're the one I love, baby. Nothing can change that. Natigilan si Randy at nakita niyang pumula ang tenga. Natutuwa siya sa reaksyon nito. Kaya akmang aasarin niya pa ang nobyo nang magsimula na ang trial kaya tumayo siya ng tuwid at umaktong walang nangyari. Lumipas ang ilang pagkikita nila sa court at ginagawa niya na ang lahat. Ayaw niyang makuha na lang basta-basta ang lupain hanggang sa malalaman na nila ang desisyon ng korte. At lumakas ang masayang hiyawan ng mga tauhan ni Randy na nandoon nang malamang sila ang nanalo sa laban. Taas noo siyang napangisi. Tiningnan niya si Michael na nakangising nakatingin sa kanya. Mukhang masaya pa ito na nanalo sila. Tinaasan lamang niya ito ng kilay. Hinila siya ni Randy at mahigpit na niyakap. Nagulat siya pero tumawa na lang. Thank you so much, baby. Sobrang galing mo. I know, right? As expected, mananalong isang Daisy Perez. Bakit nga ba kita kinalaban? Nakangising saad ni Michael nang makalapit sa kanya. Your fault. Natawa ito at nakipagkamay sa kanya na tinanggap naman niya. Masungit as always. That's why I like you. Napatigil siya nang may tumikim sa likuran nila.
Si Randy na naman yon at sobrang sama na ng tingin, lalo na sa magkahawak nilang kamay. Agad yung binawi ni Daisy nang lumapit ito sa kanya. Congratulations for winning, Mr. Montero. Saad ni Michael at nilahad ang kamay. Malamig lang yung tiningnan ni Randy at saka pinulupot ang braso sa bewang niya. Nagulat si Daisy at napatingin kay Michael, nagulat ding nakatingin sa braso nito sa bewang niya. Dahan-dahan din itong binaba ang nakalahad na kamay. Thank you, Mr. Swazon. But I don't like you talking to my girlfriend. Nanlaki ang mata nila sa gulat. Hindi niya inaasahang sasabihin yun ni Randy. Palihim niyang kinurot ang braso nito pero hindi man lang ito natinag. Natatawang napailing si Michael. Wow! I thought si Thomas pa rin ang boyfriend. Siguro nga tamang chismis. He cheated on you. Matalim ang tingin niya kay Michael. Michael? Ngumisi ito. Well, I think I'm in trouble. Gotta run. Tumingin si Daisy kay Randy at nakitang madilim ang mukha nito. Napalunok na lang siya dahil mukhang makukorner siya. Hindi pa naman niya sinasabi ang tungkol sa ex niya. Yun nga ang nangyari nung makauwi siya sa bahay ni Randy. Tinanong nito kung sino si Thomas kaya agad niyang sinabing ex niya ito. Kinuwento rin niya ang kawalang hiya ang ginawa ng lalaki. Buti nga ay naintindihan ni Randy at hindi nagalit sa kanya. Gustong magstay pa si Daisy roon ng 1 linggo bago umuwi ng Maynila. Buti nga rin pinayagan siya ng tito niya. Nakipag-bonding siya sa mag-ama at feeling niya tuloy anak na niya talaga si Celine. Akala ni Daisy na walang sisira sa pagmamahalan nilang dalawa ni Randy, pero nagkakamali siya. Masaya silang dalawa ni Celine na naglalakad papasok sa bahay ni Randy. Kagagaling lang nila sa mall. Na-girls bonding silang dalawa. Binilhan niya ito ng napakaraming laruan at iba pang damit. Nang makapasok sila sa loob ay nahinto si Daisy nang may makitang nakaupong babae sa living room. Napatingin ito sa kanila nang mapansin sila. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Daisy nang makitang mukha ng babaeng akala niya ay patay na. Nakangiti ito habang nakatingin kay Celine. Parang hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan. Mama! Napabaling ang tingin niya kay Celine nang sumigaw ito at mabilis na tumakbo papalapit sa babae. Sinalubong nitong yakap ng bata. How are you, anak? I miss you so much. Tanong ng babae. I'm fine, Mama. Miss na po kita. Masayang sagot ni Celine. Mama? Ibig sabihin, buhay ang tunay na ina ni Celine? Nasa harapan niya ito at kamukhang-kamukha ng babae. Ibig bang sabihin ay niloloko lang pala siya ng mag-ama? Na pinapaniwala siyang patay na ito. Parang sinaksak ang puso niya sa realization na yon. Dahan-dahang tumulo ang luha niya at napuno ng takot. Narinig niyang may bumaba sa hagdan kaya tiningnan niya ang taong yon. Si Randy. Kunot noong nakatingin ito sa dalawang nagyayakapan at bumaling sa kanya. Natigilan ito at parang may na-realize. Akmang magsasalita ang lalaki ay mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Narinig niya ang sigaw ni Randy sa pangalan niya at sinubukan siyang habulin pero agad siyang nakapasok sa kotse niya. Pinaharurot niya ito at paalis sa lupain ni Randy. Humihikbi at umiiyak siya habang nagdadrive. Hindi niya akalaing mahuhulog siya sa patibong ng dalawa. Talagang ginamit pa nito ang bata. Hindi na siya dumiretso sa bahay ng lola niya at nag-drive na siya pabalik ng Maynila. Ayaw na niyang bumalik pa sa lugar na yon kahit kailan. Aalis ka na? Tanong ng kapatid ni Daisy na si Rona. Nakatayo ito sa may pintuan habang suot-suot pa rin ito ang uniform nito. Yeah, I'm about to be late. Ang tagal kong nakaalis sa firm. Ang daming client at papers na inaasikaso. Sagot ni Daisy habang sinusuot ang earrings niya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at medyo napangiti nang makitang sobrang ganda niya ngayon. Nakasuot siya ng kulay itim na sleeveless fitted dress at sumasayad ito sa sahig. Naka-heels din siya at naka-light makeup. Nakabande ng buhok niya at mga konting hibla na sinadya niyang ilaglag. Agad niyang kinuha ang purse niya at mabilis na naglakad papalapit kay Rona na nasa pintuan pa rin. Hindi ako makakapunta kasi sobrang busy ko. Nakangusong saad ng kapatid.
It's okay. Ako na magsasabi kay Mr. De La Fuerte. Pagkatapos niyang makipag-usap sa kapatid, agad din siyang lumabas sa mansyon. Nang makasakay sa kotse, ay agad niya itong pinaharurot papunta sa venue ng party. Buti na lang talaga ay hindi traffic kaya nakarating agad siya sa mismong building. Kaso nga lang ay late pa rin siya. Nung makapasok si Daisy sa building ay agad siyang inalalaya ng mga ushers papunta sa mismong event. Nang makapasok siya sa loob ay nagsimula na nga ang event. May napatingin sa kanya pero hindi niya pinansin yon. Hinanap niya si Mr. Ramirez at agad din naman niya itong nakita. Kasama nito si Joseph. Agad siyang naglakad papalapit sa mga ito. Nakita rin naman siya ng dalawa kaya ngumiti siya ng malawak hanggang sa makarating sa harapan ng dalawa. At last you're here, Attorney Perez. Maligayang bati ni Mr. De La Fuerte. Hello, Mr. De La Fuerte. Nakipagbeso siya rito, saka pati na rin kay Joseph. Buti naman ay nakarating ka, Attorney. I thought you're not going to attend. Sambit ni Michael. Sorry for being late, Mr. De La Fuerte. Sobrang dami kong inasikaso. Hindi ko na malaya ng oras. Natawa ng mahinang lalaki. As always, you're hardworking. So, it's okay, Attorney. At least nandito ka na. Hinanap pa nito si Rona pero sinabi rin niya ang rason kung bakit hindi ito nakapunta. Buti naman ay naintindihan nito. Hindi rin naman nagtagal ang usapan nila dahil marami ring gustong kumausap dito. Napagdesisyonan niyang pumunta na lamang sa cater para kumuha ng pagkain. Hindi pa siya nag-dinner. Sinamahan naman siya ni Michael. Nalaman kong naipanalo mong isang kaso yesterday. I wasn't able to say congrats to you. Congratulations, Attorney. Saad ni Michael na ikinatawa niya at napailing. Thank you, Michael. At sabi ko naman sa'yo na let's be normal kapag nasa labas tayo. Wala naman na tayo sa work. Natawa naman ito tumango. Nakakalimutan ko talaga. Sus, sinungaling. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi rin naman nagtagal ay tapos na sila sa pagkuha ng pagkain. Nagpresenta si Michael na ito na ang maghawak kaya binigay niya. Naglakad na rin sila papunta sa table. Mommy! Napahinto si Daisy nang marinig ang matinis at sigaw ng isang bata. Pamilyar na pamilyar yon at bago pa siya makalingon sa likuran ay may yumakap na sa bewang niya. Nanlaki ang mata ni Daisy dahil sa gulat. Lahat ng nakarinig ay napatingin sa kanila. Dahan-dahan niyang binaba ang tingin sa batang babaeng nakayakap sa kanya at mas lalo siyang nagulat nang makilala kung sino ito. Si Lynn? Hindi siya makapaniwalang nadungaw sa batang babae. 3 taon na nung huling pagkikita nila ng bata. Hindi niya akalaing makikita niya ito ngayon at sobrang laki na nito. Mommy, I'm glad I caught you here po. Ilang taon na po kitang hinahanap. I miss you so much po. Nakangusong saad nito. Napalunok siya sa kanapatingin sa paligid. Kung nandito ang bata ay paniguradong nandito rin ang ama nito. Kumabog ang puso niya sa kaba at excitement. Gusto niyang makita si Randy. Gusto niyang humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa niya. Nung umuwi siya sa Maynila nung nakita niyang inaakalang ina ni Celine, halos araw-araw na pumupunta sa mansyon nila ang lalaki at gusto siyang makausap. Maski sa law firm ng tito niya ay pinupuntahan siya, pero hindi niya ito pinakinggan. Sinisigawan niya ito at sinabing break na sila. Ayaw na niya itong makausap. Pero isang araw ay biglang nagkaroon siya ng bisita at nagulat siya na makitang yung kamukha ng tunay na ina ni Celine. Doon niya nalaman nakakambal pala ito ng ina ng bata at mama lang daw ang tawag ng bata rito. Halos matumba siya nang malamang nagkakamali na naman siya. Sinubukan niyang hanapin si Randy sa probinsya at lupain ito. Pero nanlumo siya nang malamang umalis na ito sa Pilipinas kasamang anak. At lumipas ang 3 taon ay wala pa rin siyang balita. Sobrang nasaktan siya at nagsisisi. Where's your daddy? Are you with your daddy? Can I see him? Sunod-sunod na tanong niya sa bata. Desperada na akong desperada pero kailangan niyang makitang lalaking mahal niya. Gusto niya itong makausap. Tumango ang bata. Alam ko po kung nasan siya. Hinihintay ka po niya.
Hinawakan ng batang kamay ni Daisy sa kahinila papunta sa hagdanan. Sumunod siya dito at hindi pinansin ng mga taong nakatingin sa kanila. Habang naglalakad sila sa koridor ng second floor, ay kinakabahan siya at the same time na-excite. Makikita na niya ulit ang lalaking mahal niya. Huminto siya sa isang pintuan na may nakatayong isang lalaking nakasuot ng suit. Hindi ito pamilyar sa kanya. Nginitian siya nito sa kabinuksan ng pintuan. Hinihintay ka na po ni Sir Randy sa loob. Binitawan ni Celine ang kamay niya. Napalunok siya at saka dahan-dahang pumasok sa loob. Sobrang lakas ng puso niya sa kaba, lalo na nung sinara ang pintuan. Humarap siya sa may kama at nakita ang bulto ni Randy na nakatalikod sa kanya at nakatingin sa labas ng veranda. Kilalang-kilala niya ang lalaki. Hindi niya mapigilang mapaluha habang nakatingin dito. Miss na miss niya ang lalaki at sobrang tagal na niya itong hinahanap. Randy? Dahan-dahang humarap si Randy sa kanya. Mas lalo siyang napaluha nang makitang mukha nito. Mas lalo itong gumwapo at lumakas ang dating. Miss na niya ang lalaki. Randy, I missed you. Malamig ang tingin nito sa kanya. Are you done doubting me? Napayuko siya dahil sa sobrang pagsisisi. Mas lalo siyang naiyak dahil alam niyang kasalanan niya. I'm sorry. Hindi ko alam na may kakambal palang mommy ni Celine. I thought... Napatigil siya sa pagsasalita nang may humawak sa panga niya at inangat yon. Nagsalubong ang tingin nilang dalawa ni Randy. Randy. Shh. You don't have to say sorry anymore. Alam ko mahirap magtiwala. And I already forgave you, baby. Napaigtad siya at nanlaki ang mata nang sunggapan siya ng halik ni Randy. Mas lalo siyang napaiyak at dahan-dahang tinugo ng halik nito. Pinaglapat din nilang noon nang maghiwalay. I thought you're mad at me. I thought you hated me. Bakit mo naman nasabi yan? You left me. You left me. Umiling ito sa kahinaplos ng pisngi niya. No, I gave you space. Hinayaan kitang mag-isa dahil yun ang gusto mo. But now I'm back. I'm not gonna let that happen again. Hindi na kita papakawalan pa. Kumunot ang noon ni Daisy nang maramdaman niyang may malamig na bagay na sumuot sa palasingsingan niya. Ganun na lamang siya nagulat nang makitang sinuot ni Randy isang diamond ring. Naiiyak niya itong binalingan ng tingin. Randy? Let's get married, baby. Be my wife. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Yes! Shit! Yes! I will be your wife. Humiwalay siya sa halik at sinunggaban ng halik si Randy na agad naman itong tinugon. Hanggang sa hindi na lamang nila namalayan na bumagsak na sila sa kamat, binuhos sa isa't isa ang pagmamahal na nararamdaman. Sa buhay, hindi pwedeng maling akala na lang palagi, kaya marami ngayon ang nawawalan ng buhay. Ganyan din yan sa relasyon. Hindi pwedeng mag-a-assume ka sa mga bagay na hindi naman totoo. Dahil yun ang magiging dahilan para masirang isang relasyon. Kaya dapat ay mag-uusap at iklaro ang mga hinala bago pa mahuli ang lahat.